Anong balita sa boxing? Ito mga lods, mainit-init pa rin na pinag-uusapan. Itong alitan ni Marlon Tapales at Janriel Casimero. Ito ngang pagsabi ni Marlon Tapales na hindi daw niya kilala si Janriel Casimero. Na ang dahilan kung bakit nasabi ito ni Marlon Tapales ay dahil sa mga naunang nasabi rin ni Janriel Casimero tungkol sa naging laban ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue. Nag-react kasi itong si Casimero dun sa naging laban ni Tapales at Inoue. At sabi nga ni Casimero, nang ipinakitang laban daw ni Tapales ay hindi daw gusto ni Tapales na manalo. Puro depensa lang daw ang ginawa ni Tapales. Magaling lang daw si Tapales sa depensa. Hindi man lang daw niya nagalusan ang mukha ni Inoue. Samantalang ang mukha ni Tapales ay punong-puno ng gasgas. At sinabi pa ni Casimero nga na kapag daw siyang lumalaban ay hindi siya nagpapabugbog. Gusto niya siyang nang bubugbog. Na parang patama nga ito kay Tapales kung saan si Tapales ay nabugbog ni Inoue. Samantalang hindi man lang niya nagalusan ang mukha ni Inoue. Kaya tuloy daw nagmumukhang malakas na naman si Inoue ayon pa kay Cuadro Alas. Kaya dahil dito mga lods ay bumuelta si Casimero kay Tapales at sabi niya, hindi mo ako kilala, kailangan mo nang magpakonsulta sa doktor dahil side effect na yan ang pagkakanockout mo kay Inoue. Ganun daw siguro kalakas ang suntok ni Inoue kaya nagkaroon ng amnesia itong si Tapales. Ngayon pa lang daw nakatungtong ng spotlight si Tapales pero parang nakalimot na daw. Sinabi na Casimero mga lods na hindi daw niya kalebel itong si Tapales. Matagal na daw siyang nasa tuktok habang si Tapales ay ngayon pa lang umaarangkada. Iba na raw itong umasta pero tsamba naman ang pagkapanalo kay Akhmadaliev. Hindi daw talaga gusto ni Casimero ang interview ni Tapales sa PTV pero iniintindi na lang daw niya si Tapales kasi nanggaling daw ito sa Masak Jason na wala daw talagang panama itong si Tapales kay Casimero. Pinagmalaki naman ni Cuadro Alas na minsan daw ay hindi pa siya bumabagsak sa laban. Ito ngang si Marlon Tapales mga lods ay bumagsak ng 2 beses kay Naoya Inoue. Yun nga mga lods, nagtataka nga daw si Casimero kung bakit hindi man lang nagalusan ni Tapales si Inoue. Buti pa daw yung sparmate ni Inoue na black ayan si Inoue. Dagdag pa ni Casimero na kapag siya ang nakalaban ni Inoue ay pugot ulo itong Japanese monster. Sa mga nagsasabi naman daw kay Casimero na boy hingal, hindi naman daw siya natalo kay Uguni. Habang ang mga boksingero daw ng MP Promotions ay mga talo. Dagdag naman ng kapatid ni Casimero na si Jason, nakahawak lang daw ng dolyares si Tapales, nag-iba na ang hangin. At nagpost pa nga itong si Casimero sa kanyang social media account na Cuadro Alas It's My Boy. Sabi niya, stop na siguro Tapales. Ang dami ko nang nakikitang side effect dahil sa boxing. Hindi lang ako ang nakapuna, pati ang mga mahilig sa boxing. Cuadro Alas It's My Boy lang malakas. Mukhang pinaparetiro na ni Casimero itong si Tapales sa pagboboxing mga lods. Dahil ang dami na daw niyang nakikitang side effect kay Tapales dahil sa boxing. Sabi naman ng mga ilang mga fans na hindi na lang daanin ni Tapales at Casimero na maglaban sa ibabaw ng lona at pagkakitaan pa nila. Para magkaalaman na kung sino talaga ang mas mahusay sa kanilang dalawa. Tutal, hindi pa naman si Casimero ang kakalabanin ni Naoya Inoue. Uunahin muna niya si Luis Pantera Nery bago pa kay Casimero. Kaya maganda rin na maglaban muna itong sina Tapales at Casimero. Ano sa tingin niyo mga lods? Okay ba na maglaban sina Tapales at Casimero? At tingin nyo, sino ang mananalo sa kanilang dalawa kapag naglaban sila? Comment na mga lods at pag-usapan natin yan. Samantala, dahil sa pagkatalo via 10th round knockout kay Naoya Inoue, ay bumaba ang ranggo ni Tapales sa WBA. Naging number 5 na siya dito sa 122 pounds super bantamweight division. Ang number 1 naman ng WBA ay itong tinalo ni Tapales na si Murodjon Akhmadaliev, na itong sa Akhmadaliev na nga ang mandatory challenger para sa titulo ng WBA na ngayon isa sa hawak ni Naoya Inoue. Nakuha ni Murodjon Akhmadaliev ang pagka-mandatory sa WBA nung tinalo niya si Kevin Gonzalez nung December 16, 2023. Dinomina niya si Gonzalez at ninockout sa round 8. Ayon naman sa MP Promotions at Viva Promotions, nadidiskartehan daw nila na muling makabalik si Tapales na maging champion muli. Pwede rin naman mga lods kasi itong number 1 ng WBA nga na si Murodjon Akhmadaliev ay iginigiit pa rin hanggang ngayon na siya dapat ang nanalo kay Tapales noong laban nila. Na pagkatapos nga ng laban nila ni Tapales noon ay gusto na Akhmadaliev na mag-rematch sila ni Tapales
Kaso syempre, napakalaking pera ang kikitain ni Tapales sa paglaban kay Inoue at pagkakataon pa ni Tapales sana na makuha ang undisputed champion sa super bantamweight division. Kaso nga natalo si Tapales kay Inoue. 2 beses siyang pinabagsak ni Inoue at ni-knockout sa round 10. Kaya pwedeng pagkakataon na Nurmagomedov na makabawi at may pakita nga sa buong mundo na siya dapat ang nanalo kay Tapales. At kapag tinalo naman ni Tapales itong si Murodjon Nurmagomedov ay makukuha ni Tapales ang pagka-mandatory sa WBA at muli siyang lalaban para sa isang world title fight kung sakali. Sinabi na rin ni Sean Gibbons mga lods na siguradong magiging world champion muli si Marlon Tapales dahil nga hindi magtatagal. Baka 1 taon na lang si Inoue sa super bantamweight division at aakyat na ito sa featherweight division kung saan babakantihin niya ang kanyang 4 na major belt sa bantamweight division. Ay malaki ang posibilidad na makakakuha muli si Tapales sa mga babakantihin na 4 na major belt ni Inoue at maging world champion muli sa super bantamweight division. Naglatag na nga ng plano ang manager ni Inoue na si Hideyuki Ohashi ng mga laban ni Inoue ngayong taon na ito 2024 at 3 nga ang nilatag nila na lalabanan ni Naoya Inoue sa kanyang pananatili dito sa super bantamweight division. Ang una nga ang kanyang WBC mandatory challenger na si Luis Pantera Nery at ang pangalawa ay ang ating angas ng Pinas Janriel Casimero at ang pangatlo ay itong si Murodjon Nurmagomedov. At malaki rin ang posibilidad na makakaagawan ni Marlon Tapales sa mga babakantihing 4 na major belt ni Inoue ay itong isa pa nating kababayan na kaalitan niya ngayon na si Janriel Casimero. Samantala hinamon naman ni Janriel Casimero itong si Tapales na magbigay daw ng sako-sakong bigas. Total ang laki naman daw ng kinita nito mula sa laban niya kay Inoue at dapat hindi lang daw bigas, dagdagan pa niya ng iba pa. Total limpak-limpak naman daw ang salapi na kinita nito kay Inoue. Kaya kaya daw higitan ni Tapales ang napamigay ni Casimero sa kanyang kababayan. Samantala, ayon kay Cuadralas na nagpaubaya lang daw siya kay Marlon Tapales para naman makilala ito at pati na rin kay Naoya Inoue. Nagmumukha na naman daw na malakas si Naoya Inoue sa pagtalo niya kay Marlon Tapales. Pero ngayong taon daw na ito, 2024, may pasabog daw na ipapayag si Casimero at bandang huli daw siya pa rin daw ang magiging bida sa kanila. Ito nga yung post ni Cuadralas Casimero. Sabi niya, yes, kung natalo man si Tapales, tiba-tiba siya. Salute, dapat tularan niya ako namimigay ng sako-sakong bigas para sa mga kababayan. Let's go Tapales. At ito pa, sabi ni Casimero, hindi lang bigas ang dapat ipamigay niya kasi malaki ang kinita niya. Kaya pwede pa niyang higitan ang mga pinamigay ko. Na makikita sa mga vlog ni Casimero na 1 truck na sako-sakong bigas ang ipinamimigay niya sa kanyang mga kababayan. Ito naman ang masasabi ng mga commenters mga lods. Itong isa sabi, Casimero should learn humility, to each his own. Kanya-kanyang diskarte yan. Kung tutulong ka, just do it. Ito namang isa sabi, ang pagtulong hindi pinagyayabang idol, ha ha ha. At itong isa pa sabi naman, kay Tapales parang biro lang yung sinabi niya na hindi niya kilala si Casimero para wag na siyang tanungin uli. Masyadong minasama ito ng Casimero Brothers. Doon mo malalaman talaga na masyadong mataas ang ego at kayabangan nila. Kapag silang nagsasalita at minamalitang ibang boxer, okay lang. Tapos ang dami pa nila supporter na iyakin na lahat sabihin nila ay tama. Ito naman sabi, baka si Jason yan. Wag kang magsumbat kung tutulong ka. Baka namimigay rin yan si Tapales. Wala nga lang camera. Kayo mga lods, ano ang masasabi nyo sa naging usapan natin? Comment na mga lods at pag-usapan natin yan.